Hello mga ka-electronics, welcome back. Imbestigahan natin paano itong wireless charger, no, ng cellphone. So tingnan natin kung ano yung signal dito, bakit siya nakaka-transfer ng voltage or ng charge papunta sa cellphone na wala naman siyang physical or hindi siya nakasaksak, no? Like ipatong mo lang, bakit siya through magnetic field, right? There's a wand of wire here, then nakakonect dito sa circuit, then nakaka-charge na yung cellphone. So like for example, ito connect natin tong ano niya, yung naka-wand na wire. Tinanggal ko, guys. Yan lang, temporary. Then charge natin tong cellphone. I-weld na lang natin siya, guys, para sigurado. Guys, ka-weld na siya din. Charge natin tong cellphone natin. Nakita nyo umilaw yung ano dito, then nakita nyo yung charge. Tanggalin ko siya. Nakita nyo itapat ko siya. So ibig sabihin yan 83%. Tanggalin ko. Yan. So yan, 83% nagcha-charge siya, no? So imbestigahan natin anong nangyayari sa signal dito pag nag-charge siya at saka hindi siya nag-charge. So titingnan natin sa oscilloscope natin kung ano yung nature ng signal during charging at during not charging. Okay? So natin connect natin yung oscilloscope natin dito. Sa kabila dito. Yan. Nakita nyo, ito nakakonect yung wand ng wire dito sa likod. Dito tinatapat yung cellphone. Yan. Yan yung nagiging signal, no? Yan yung signal niya. Pag tinignan natin yung frequency, this is actually pag ni-stop natin. So it's like a sine wave. No? It's like a sine wave. Then, pag tinignan natin yung frequency niya is, i-run natin uli para makapture yung tamang frequency. Yan, umaabot ng 328.95 kHz yung frequency. Okay, yung frequency is 328.95 kHz. At saka yung peak to peak voltage niya is 13.2 volts.
Then, yung duty cycle niya is more on 96.05% duty cycle, meaning mas malaki yung time ng wave dun sa taas sa positive peak kumpara dito sa negative peak, kasi that's 96.05% duty. That's the duty cycle of the wave. Titingnan natin. I-run natin siya uli. Yan. Pero kung titingnan natin, pare-pareho lang naman yung laki ng wave sa baba at saka sa taas. Parang equal lang naman, pero marami siyang noises, no? Ito yung mga maliliit na waves sa ilalim, sa gitna. So, those are noises. Now, tingnan naman natin kung stop natin. Wait. Hindi siya naka-capture. Ayan. So, it's 5 volts per division siya. That's yan, the yellow. So 5 volts per division. So this like 1, 2, 3, like 3.5 division. So 3.5 times 5, that is 15. Siya 3.5 3.5 times 5. That's 17.5 volts. Okay. Now, i-run natin ulit, then i-measure natin. You see? Tama siya, no? Nakita niyo yung peak to peak niya. Yung peak to peak niya is 17.4 peak to peak, no? So, kung dito naman sa ano niya, volts per division niya, yan, 5 volts per division. So, estimate natin is 3.5 division times 5, that's 17.5. So, almost similar result. Now, tingnan natin dito. Pag okay. Pag tinanggal natin tong yung wound wire niya na tinatapatan ng cellphone, tingnan natin kung magbabago ba yung silbi output, no? Output niya, yung papunta dito sa wire na naka-wound sa kabilang side. Okay. Kahit isa lang yung i-remove natin. Then, tingnan natin ulit sa oscilloscope kung magbabago ba yung wave niya na walang nakakabit
meaning open yung output niya. Okay. So yan, inopen natin. Tinanggal natin yung isang connection ng wound wire niya sa kabilang side. Kumbaga, open yung output nitong circuit. Titingnan natin sa oscilloscope. Iraran natin yung oscilloscope natin. Yan, nakita nyo guys, pag wala siyang nakakabit na parang load, kumbaga, is nagiging square wave siya, no? Nakita nyo, nagiging square. Pag wala siyang load na itong nagcha-charge na wound wire dito sa kabilang side. Pag naka-open yan, pag hindi nakakabit sa circuit, yung signal niya is square wave. Pero pag kinabit natin tong wound wire na to para sa charging, parang ito yung connection niya sa papunta sa cellphone, ito charge, i-charge natin, na itatapat lang natin dito sa likod yung cellphone na magcha-charge siya. Then irara natin yung oscilloscope natin. Tapat natin dito. Nakita nyo, nagbabago yung wave, no? Nagiging parang sine wave. Yung mga ibang maliliit na mga makikita nyo, mga waves, is that might be a noise, no? Or some like a harmonic frequencies, because they're aside from bass frequency, there is a aside from bass frequency, there are harmonics frequency. Yan, no? So pag kinabit yung naka-wound na wire sa likod, yan ang nagiging itsura ng wave. Pag tinanggal natin, nagiging square wave siya. Pag kinonect natin, yung silbi load is nagiging sine wave. Now we'll check the frequency pag naka square wave siya, because kanina umabot siya ng 300 plus kilohertz. So by this time, subukan natin i-measure yung square wave niya. Wala. Stop natin. Yan. So from 300 plus to 174, like half yung square wave niya compared to sine wave. Parang sine wave yun eh, no? Nakita nyo makanina yung signal niya, looks really a sine wave. Okay, now kanina ang duty cycle doon is mga 96.05%. Now sa square wave, it's almost equal duty cycle, no? 50.17%. Nakita nyo naman yung forma ng wave, almost same yung sa positive peak at saka sa negative peak, no? Almost sa same width, yung size ng wave, no? Almost same yung ito at saka yung sa baba, no? So that's the duty cycle. Duty cycle yung dito sa taas, kung gaano ka haba itong positive peak niya, no? In every cycle. So that's the duty cycle. So parang pareho sa mga
mga pulse width modulation signal, yung ginagamit sa mga speed motor controller. That's a pulse width, meaning nakokontrol mo yung speed ng motor depende sa duty cycle dito sa taas. Kung halimbawa pabilisan mo yung ng motor, ng speed ng motor, so mas malaki yung duty cycle. Pag hinaan mo yung speed ng motor, is maliit yung duty cycle. So itong positive peak niya, no? So but by this time is almost same duty cycle nila is 50.17%. So almost pareho lang sila. Yung sa taas, yung dito sa taas at saka yung sa baba, ito. Okay? So yan yung nangyayari dito sa circuit na to. Ito sa wireless charger. Okay? Pag naka-disconnect itong wand na wire, yung tinatapatan natin ng cellphone natin, disconnect sa circuit, ang signal niya is a square wave. Pag tinapat natin, pag kinonect na ito as load ng circuit na to, itong wand na wire sa kabilang side, pag kinonect na natin dito sa circuit, is nagiging sine wave yung signal niya. So I don't know why is that happen, no? Na nag-iiba yung wave niya pag naka-connect or disconnect yung itong wand wire na ito yung nagcha-charge ng cellphone natin, itong side na to. Okay? So yun lang. At least parang experiment lang ito, no? Experiment lang kung anong nangyayari sa signal. So that's the good thing if you have an oscilloscope. Kasi kung tester lang yan, nakikita mo dito. Okay. Pag sa tester lang kasi yan, no? Nakita mo ang pointer niya is up and down, pero hindi mo alam kung anong itsura ng signal. Tingnan natin. Yan, nakita nyo? Atrasabante yung pointer natin, meaning bumabagsak or bumababa yung voltage, tumataas. So yun yung sa oscilloscope, no? Up down yung negative, positive peak, negative. Yan. Ibaba natin yung range natin para mas malaki yung ano niya, yan. Okay? So pero hindi mo nakikita yung itsura ng wave, bakit ganon? Pero sa oscilloscope, okay, nakikita mo na ganito pala siya. Yan, ganyan pala siya, no? Ganon pala yung signal mo. Okay? Alright, so yun lang guys, no? Parang nag-experiment tayo about this, kasi parang na-curious ako paano siya nagcha-charge. Pero marami siyang part sa loob, maliliit, no? Parang ano na rin to ng parang board ng cellphone. So, mayroon siyang parang microprocessor dito. Kasi ito maraming paanan na IC.
Then itong apat na to, parang pare-pareho sila. Hindi ko alam anong number nito. Hindi na yan makita eh. Okay. Number niyan. Makita yung number, guys. Anyway, so yun lang yun, no? Yun lang yung parang na-intriga ako bakit siya nagcha-charge ng walang contact. Hindi naka-plug in yung ito. Instead kasi na ito yung ipa-plug natin sa cellphone natin from USB. By the way, ang input nito is only 5 volts from USB port, no? USB lang, so 5 volts. Then so nakita natin kanina na multiply yung output, no? From 5 volts DC, yung pumapasok dito sa circuit, yung output niya is umaabot siya kanina ng 17.5 volts. Okay? Dito kanina. Alright. So, yun lang guys, no? At least, nakita natin ano yung signal nitong wireless charger. Alright?